nag-usap kami ng saglit lamang at ngayon sabi ko, "Sir, please stay alive. Ayoko po mangyari sa inyo kasi kakarguhin talaga ng konsensya ko 'to," sabi ko. "Pero sana maintindihan niyo din ako na hindi ko intensyon na madamay kayo dito. It just so happen na ikaw yung, nakapirma dito." So, naiintindihan niya 'yon, mga kababayan, at, sabi niya, ano naman, sabi niya, "You're doing for the Filipino people." Sabi nga niya, ano bang nung nagsalita daw siya, I don't know kung sinabi niya ba 'to sa interview o baka yun nga, after namin magsalita, medyo bangag na ako, pang-apat na na-vlog ko yun, sa kanya, nag-marathon tayo kagabi. So, correct me if I'm wrong, mag-comment na lang kayo diyan. So, ang sabi niya sa akin, mga palangga, sabi niya, yung ano na 'to, yung pangyayari na ito, baka may mission ka talaga at, siyempre mga confidential yun na mga papeles at hindi mo naman kasalanan 'yan na nakarating sa'yo kasi yung intention mo lang is malaman ng taong bayan na ang presidente ay nasangkot noong March 10 at may report talaga. Gusto mo lang ipakita na hindi AI o artificial intelligence. So, I'm so happy na naintindihan niya ako. Pero, actually, 'di ako makatulog, sa totoo lang, konti lang po yung tulog ko kasi iniisip ko siya. Iniisip ko, excited ako sa hearing, pero iniisip ko na baka may gawin na masama itong mga jutang ginimis na si Lisa at si Marcos Jr. Kaya umaapila ako sa inyo na tulungan, hindi naman siya nanghingi ng tulong, pero this is my initiative. We have to rally behind him.